Good morning mga ka-memories. Matagal-tagal nga ako hindi nakapag-upload ng video. Kaya naisipan ko na pagsamasamahin nila yung mga video to share my life lately. So starting nga noong April 29, mangilan-ngilan nga sa amin ay wala na ng pasok sa trabaho. Nag-start na kasi yung Golden Week. So usually 1 week talaga yun. Pero kagaya sa akin, na direct employee, 4 days lamang po yung bakasyon ko. Kaya naman gusto ko talagang masuli. Kaya naisipan naming pamilya na mag-camping. So 3 days kami dito nagstay. Sobrang refreshing talaga yung lugar na to. Relaxing, tsaka ang kagandahan, konti lang yung tao dito. Kaya nakabalo rin talaga kami magpa-music. At ang pinaka nagustuhan ko pa dito, sobrang ganda ng view. Kitang-kita mo dito yung Tateyama. Maganda rin maglakad-lakad sa dalampasigan kasi napakalambot ng buhangin. Anyway, kasama ko nga yung kapatid ko. Naigib nga kami ng tubig na gagamitin namin mamayang gabi. Ang benry nga nitong location na napili namin kasi malapit kami sa may shower room, toilet, at ito nga ang area kung saan kami nag-iigib ng tubig. Hilig talaga naming pamilya ang pagka-camping. Ito rin yung isang paraan namin para magkaroon kami ng time as family. Kasi syempre, alam mo naman dito sa Japan, sobrang bihirang magkaroon ng mahabang bakasyon. Kapag nagkakaroon ng mahabang bakasyon, quality time talaga sa family. At syempre, hindi magpapahuli din si Bibi Kiara. O ayan, sobrang nag-i-enjoy na naman siya dito. Hindi rin nga mahirap dito maghanap ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng bonfire. Kahit nga maglakad-lakad ka lang nga sa dalampasigan, makakahanap ka ng maraming ganito. Naitayo na nga namin lahat ng tent. Eto nga si Mama, lamig na lamig. Bay kahit nga ako, makapal na jacket yung ginamit ko. Nagsaing na nga rin kami para mamaya kapag luto na yung ulam, makakain na rin nga kami lahat. Lalo pat pagod din kami sa paghakot ng mga gamit. Nag-init na rin nga kami ng tubig at niluto na rin nga namin yung hotdog. Abay, hindi na nga mawawala sa camping ang mga ihaw-ihaw. Niyaya ko nga maglakad-lakad ng dalawang pamangkin ko. Isa nga ito sa nagustuhan ko dito sa Japan. Pagdating nga naman talaga sa mga basura, nisigurado talaga nila na mailagay ito sa tamang lugar. Meron nga ditong caretaker at sila nga ang nakatoka sa pagtapon ng mga basura. Abay, feel nga naman ng pamangkin kong to ang pag-walking namin. Nabanggit ko nga sa inyo kanina na sa dalampasigan nga lang ay makakakita nga kayo dito ng mga kahoy. Abay, sinisipagan nga tong pamangkin ko na pumulot ng mga kahoy. Pero sabi ko nga, wag na kasi marami na. Ayaw nga magpapigil. Kaya sinisigurado ko na lang muna yung mga pupulutin nilang mga kahoy, ayun nga hindi sila masusugatan. Nakabalik na nga kami kaya ito tumambay ako dito. Sobrang nilalamig na talaga ako. Pero to be honest, ito yung mga panahon na gusto ko mag-camping kasi mapresko lang talaga. Abay, hindi mo talaga ako mapapakamping mga July or August. Sobrang init. To be honest, ito yung happy feel ko. Masaya ako kapag nakakapag-banding kaming family. Masaya ako kapag nagkikwentuhan kami. Alam mo yung mga masasayang kwentuhan lang. Nakot lalo na kapag bumanat na talaga yung bayaw ko. Naku, kung nakapustiso ka, naku matanggal talaga yung pustiso mo, sobrang kakatawa. At dahil nga dumidilim na, binuksan na nga namin itong solar Christmas light na nabili ng kapatid ko. Abay, gandang-ganda naman talaga ako sa pagka-setup. Anyway, fast forward, umaga na nga nito. Nagluto nga kami ng pancake, di bali ito yung magiging breakfast namin. Ganun na nga siguro talaga pag mga nanay. Kahit pagod pa sila, hindi mag-asawang magluto. Lalo pat para sa mga anak nila. Ang presko ng panahon ngayon. Di bali pangalawang araw na namin dito. Dito lang talaga ako tumambay kasi hinintay ko talaga yung pagdaan ng tren. Naglakad-lakad nga ako nito kasi sobrang gandang-ganda talaga ako sa location na to. Alam mo yung kahit saang anggulo makakakita ka ng magandang spot. Pagbalik ko nga ay tinulungan ko na nga si mamang ilagay ito sa barbecue stick. Bigla ko tuloy naalala yung mga street food sa Pilipinas. Yung mga nadadaanan kong vendors na nagbebenta ng kikiam and fishball. Naku, paborito ko talaga yun. Kaya naman kapag nakakakita ako dito ng bilihan ng kikiam and fishball, bumibili talaga ako. Pero paminsan-minsan lang. At eto nga natapos na nga namin ni Mama. The reason why kung bakit namin siya nilagay sa barbecue stick para lahat nga kami makakain. Limited lang naman kasi yung nabili ko and gusto ko lahat kami makakain. At eto nga yung view dito sa labas pagdapit ng gabi. At eto namang isang kapatid ko ay namana niya talaga ang sipag ng pagluluto ng mama ko. Palit-palitan nga si Mama tsaka yung kapatid ko nagluluto. At yun naman talaga ang love language nila. At kami naman nga ay masipag lang talagang kumain. Char. At eto na nga kami dito sa labas. Pangatlong araw na nga namin dito at kasama na namin si Papa. At plano nga namin na tumambay dito sa labas. Kaya lang nagkataon naman talaga na itong araw na to sobrang lamig. Pero okay lang, daanin na lang ulit natin sa pagkain. Isa nga ito sa recipe na gustong gusto ko talagang niluluto ng kapatid ko. Kaya kapag ito naman talaga yung niluluto niya, nakakalimutan ko yung diet ko. At para nga sa last day at gustong gusto talaga naming masulit ang araw na to, umili nga yung kapatid ko ng handheld fireworks na safe po siyang gamitin. Madalas nga ito
itong ginagamit sa mga river, sa beach, and sa mga park. Of course, with guidance ng mga adult. Kaya naman, sobrang nag-enjoy talaga tong dalawang pamangkin ko. I guess ako din, kasi kasama ako dyan. Abay, pag mga ganito talaga, naaalala ko yung mga childhood memories ko. Mahilig din kasi kami nito sa Pilipinas dati. Lalo na nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko. Ibang-iba yung pakiramdam namin kapag nanonood kami ng mga fireworks display. Kaya naman, sobrang nai-enjoy ko talaga yung mga fireworks display dito sa Japan. Pag meron nga mga ganung event, pumupunta talaga ako. Doon nga lang sa mga area na kaya namin puntahan kasi yung iba talaga malalayo na. And finally, natapos na nga kami. Nagiligpit na nga kami kasi kailangan talaga, pag gagamit ka ng ganito, kailangan maitapon mo ito sa mga designated area na tapunan ng basura. And at the same time, natututo rin yung mga bata. Naghihintay na nga sila mama at papa. At dahil nga bukas uuwi na kami, sinulit namin yung araw na to. Sa dami nga ng mga unexpected na nangyari sa pamilya namin ngayong buwan, and of course sa aming relatives, pinili ko talaga na hindi naman na mag-post ng video. At habang ang tumatambay ako dito, sila talaga yung nasa isip ko. And good morning sa inyo lahat. Ito nga, nagtatanggal na nga kami ng mga tent. At meron nga akong i-share sa inyo na sobrang natawa talaga ako. Ito nga yung nangyari habang busy kami mag-ayos ng mga tent. Don't you want like that? Don't you? Don't worry guys, okay naman siya. Sobrang tawang-tawa talaga siya sa sarili niya. Baka funny lang talaga kasi ng batang yun. At dahil nga medyo napapahaba na yung video ko at hindi ko talaga kayang pagsamahin lahat. At super late na talaga yung mga video ko pero sisikapin ko talaga na ma-upload lahat. At kahit na medyo late na yung video ko sa Mother's Day, isi-share ko pa rin sa inyo. At before nga ako mag-drive pa uwi, gamit ko nga itong Evian. Spray talaga ako nito para ma-moisturize yung face ko. At hiyang na hiyang talaga ako sa paggamit nito. So ayun lang mga ka-memories. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!